Ang morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas. Dahil sa tuloy-tuloy na ulan, mas marami po ang napipilitang lumusong sa baha na maaaring magdulot ng iba't ibang sakit at skin infections. Yes, tama ka dyan, Leslie. Isa na po rito ang fungal skin infection. Kaya naman po ngayon sa Sani Doc, alamin natin kung paano ito may iwasan at magagamot. Kasama si Dr. Samantha Uy, isang associate physician. Good morning, Doc. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Hi, Doc. Good morning po. Hello po. Una po sa lahat, Doc Samantha, pwede mo sa amin mapaliwanag po kung ano po ba yung ibig sabihin talaga ng fungal infection para dun sa mga hindi po nakakaalam at paano po ba nagkakaroon ng ganito ang mga tao? Yes po. So, ang fungal infection po ay isang uri ng sakit na nakukuha sa tinatawag na fungus or kaya yeast. Ang fungus or yeast ay maaaring kumapit sa balat kung saan ito pwede mamuhay at lalo pang dumami. Kadalasan po nakukuha natin ang fungus or yeast mula sa environment po or mula naman po sa hayop or ibang tao na meron din pong ganitong infection. Okay. Doc, pag tag-ulan po, ano po yung pinakakaraniwang uri o yung common type ng fungal skin infections na madalas natin makuha pagka lumulusong sa baha o kaya naman nabababad sa ulan? So, ang mga common po na fungal skin infection na nakukuha po tuwing tag-ulan ay yung tinatawag po na buni or ringworm. Pwede rin po tayong magkaroon ng alipunga o athlete's foot. Pwede din po magkaroon ng hadhad or jock itch. At saka po yung tinatawag na an-an or Tinea versicolor. Ito pong mga fungus or yeast ay kadalasan po tumutubo at dumadami sa environment na basa or kulob, kung kaya naman mas dumadami po yung ganitong klaseng infection po pag tag-ulan. Ayun. Paano naman po ba malaman kung ang isang tao po kumbaga parang nangati lang o talagang meron na po ba siyang fungal infection? Ano po ba yung difference na pwede po nating tingnan? So, ang kadalasan po na nangyayari po is pag nangangati po or may pantal, ang kadalasan po na iniisip ay pwede po itong allergy. At talaga naman pong halos magkapareho lang din po ang itsura ng allergy at fungal infection. However po, ang allergy po ay kadalasan mas mabilis ang paglabas nito sa balat at mas mabilis din po at kusa din po itong gumagaling kapag natanggal na po yung source or yung nagdulot ng allergic reaction. Ang allergy din po ay kadalasan hindi na po lumalaki or kumakalat pa po sa ibang parte ng katawan. Allergy din po ay hindi nakakahawa. Ang fungal infection naman po, mas mabagal po ang paglabas sa balat at kadalasan po nagsisimula ito sa maliit lang po na rash or pantal hanggang sa lumaki at kumalat na po ito sa ibang parte ng katawan kung hindi po nagagamot agad. Ang fungal infection yun po ay nakakahawa kaya po kailangan po natin mag-ingat din po. Okay. Doc, totoo po ba na yung madalas na pagkabasa o yung paglusong sa baha o kaya naman yung matagal na pagsusuot ng basang medyas at sapatos ay pangunahing sanhi ng alipunga o yung athlete's foot na nabanggit mo kanina? Yes po, tulad po ng sinabi ko po kanina, ang fungus at yeast po, mahilig po sila sa mga basa at kulob na lugar. At pag lagi pong nababasa po sa ang mga suot po na medyas or pati po damit at sapatos, maaari po itong maging sanhi ng alipunga or athlete's foot. Alright. Doc, halimbawa kasi kadalasan sa ating mga kababayan, yung mga nagko-commute, yung ating mga commuter, hindi maiwasan na minsan nababasa talaga yung mga sapatos nila, lalo na pag tag-ulan. Ganon din yung sa mga sumasakay sa mga motorcycle taxi, yung mga nababasang helmet. Ano yung mga paraan para maiwasan nila magkaroon ng buni o kaya naman ng alipunga? So, ang pinakamaganda po talagang gawin po dyan is makaiwas po tayo sa na maulanan po or sumulong po sa baha. Pero tulad po sinabi niyo po, kung hindi po talaga may iwasan, dapat po siguraduhin na
makapagpatuyo po pagkatapos po sumulong sa ulan at baha, at makapagpalit din po ng tuyo na damit at medyas po. Pwede din po tayo magbaon po ng extra po na medyas o kaya po tsinelas. Ayun. So, kailangan, right after mong sumulong, lilinisan mo na. Yes. Tapos magpapalit ka na agad. Ganon. O, eto naman po, kailan po ba dapat magpatingin sa dermatologist ang isang pasyente? Kasi usually, kapag nakita na nila, ay, may buni ako Oo. dito, of course, bibili yan ng over-the-counter na Mga mga ointment. ointments, yan. Ayan. Kailan po dapat, Kailan Doc? po dapat na manghingi na po ng help sa mga doctors po? So, mas maigi po na makapagpatingin po tayo agad sa mga espesyalista tulad po ng dermatologist pag sa unang beses po natin na napansin po yung rash po or yung pantal. Tulad ng sinabi po natin kanina, ang fungal skin infection po ay halos kaparehas lang po ng itsura sa allergy. Pwede naman po na gumamit po muna pansamantala ng over-the-counter po, pero mas maigi po na makakuha po tayo ng prescription po mula po sa ating mga espesyalista dahil po kung basta-basta lang po tayo gagamit po ng mga over-the-counter na gamot or pampahid ay pwede pong lumala pa po lalo yung kalagayan ng balat natin. Alright, Doc, panghuli na lamang po, ano po ang mensahe nyo at mga mahalagang paalala o tips para sa ating mga ka-RSP tungkol sa fungal skin infections ngayong pong tag-ulan? So ngayon pong tag-ulan ay iwasan po nating lumusong sa baha at ulan. Kung hindi po ito may iwasan, ay siguraduhin po nating makapagpatuyo po agad ng balat at makapagpalit po agad ng damit, medyas at sapatos. Pagdating naman po sa bahay ay maligo po agad upang po masabunan po ang ating balat. Kung mapansin po natin na meron po tayong pantal ay magpatingin po agad sa mga espesyalista na pinakamalapit po sa atin. At lagi po tayong mag-iingat at uminom po ng multivitamins, pampalakas po ng immune system dahil hindi lang po fungal skin infections ang dala ng tag-ulan, kundi iba't ibang sakit pa po. Ayun. Thank you so much po, Dr. Samantha Uy, sa siksik na impormasyon patungkol sa sakit ng fungal infection. At syempre, ingat po tayo mga ka-RSP. Kanina pa naman umulan. Yes. Pero biglang tumila rin. Thank you, Doc! Thank you, Doc. Thank you po.